what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Syler News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Syler News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Syler News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Syler News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Illegal fishing. Illegal fishing nga po ng China. Ayun, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na ating madidinig. Walang iba kundi si Sir Mike Abe. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Mike Abe Opinions, bisita na kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre subscribe na din po kayo mga katunay kay Mike Abe Opinions. Tuloy na natin. Dito lang sa Pilipinas nagagawa yung illegal na pangingisda ng Chinese community or yung Chinese group na yan. Dito lang sa Pilipinas nagagawa. Kaya nga sabi ko kinakaya-kaya tayo. Minamaliit tayo. Ganon ang tingin nila sa atin. May mga dahilan niya kung bakit papaliwanag ko mamaya. Masyado tayong kinakaya-kaya. Masyadong minamaliit tayo ng China. Kaya sila ay dito nagkakaroon ng illegal fishing o illegal na pagpasok at illegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Pilipinas. Minamalit tayo. Alam ba ninyo sa maraming mga bansang kapitbahay nila, nagtry na sila na gawin ito, hindi sila nagtagumpay. Tinataboy sila, tinuhuli. Ito, mayroong isang bagong nangyari at sinubukan nila pero matapang po ang South Korea. Ang South Korea pumalag at yung kanilang yung pagpasok ng mga mangingisda doon sa Chinese doon sa kanilang bansa ay talagang pinalis. Sinira pa yung kanilang boat, yung kanilang mga ginagamit na mga pangingisda ng Chinese. Parang sa di ba nabantaan nyo na dati doon sa Japan at Taiwan? Sa Taiwan, hinuhuli ang mga Chinese na pumapasok doon, nangingisda. Sa Japan, binabangga yung mga barko ng China or mangingisda ng China. Sa Vietnam, hindi rin pwede, sinusunog nila. Sa Indonesia, pag pumasok sa karagatan ng Indonesia, sinusunog ng talagang pinapuputukan ng Indonesia. Okay? Kung kakatutusin, dito lang nila ginagawa sa atin yan kasi ang tingin nila sa atin, kayang-kaya nila tayo. Nagtataka ako sa mga kumakampi sa China, di ba? Ganyan yung ginagawa ng China, yung mga illegal, no? Dito sa Pilipinas, yan, nag-illegal fishing sila. May mga illegal din naman talaga pumapasok dito. Puro Chinese. Ganun sila din ang nasasangko. Diba? Ewan ko ba kung bakit sila pinapaboran ng pro-China? Ano bang meron dyan? Dahil ba mura ang baterya? Ganun, parang ganyan. Diba? Meron ₱5 yung made in China ang baterya. O yung mga laruang made in China, yung isang bili mo, sira agad. Parang ganun. Alam nyo kasi, di ba, ganyan na yung ginagawa. Tapos sasabihin pa na dapat tayo kumalma. Huwag na natin pansinin yung ginagawa nila. Kung hindi nyo papansinin yan, mas lalong lalala yan. Dito lang sa Pilipinas talaga akong nagagawa dahil masyado tayong minamaliit. Sa South Korea, nag-try na rin sila. Masyado na tayong minamaliit, masyado pa silang pinapaboran ng mga Pilipino na iba na pro-China. Di ba? Kasi naman, kung ididilat lang nila yung mata nila sa ginagawa sa atin ng China, sana matauhan naman po kayo. 'Di ba? Hindi lahat ng Pilipino pro-China, napakarami pa rin ang ayaw diyan sa ginagawa ng China sa atin. Pero yung mga Chinese sa atin dito sa Pilipinas, labas sa usapan yung mga nagne-negosyo diyan. Yung government sa kanila, ewan ko ba kung ba't nagkakaganyan. Pero kung aayos yung gobyerno sa kanila, is wala namang problema. Kaso nga lang, ang gusto nilang mangyari, kung saan sila nakatapak, yun ang teritoryo nila, mali naman yun. Kung dapat matuto kang makisama no? Kung marunong kang makisama, marami kang kaibigan. Sila, ang ginagawa nila, ayaw nilang makisama, gusto nila maraming kalaban. Diba? Tayo, marami tayong kaibigan Oh, kita nyo,
Sila nag-illegal fishing pero hindi sila umuubra sa ibang bansa. Pero sa atin, nandito sila. O, kahit na anong gawin natin sa kanilang pakikiusap, o kahit nakikipag-usap tayo ng maayos, nakikipagkaibigan na nga tayo, pero ganyan pa rin yung ginagawa. Diba? Sa tingin ba ng mga nagsasalitang pro-China na yan, na dapat ba ipagpatuloy sa atin yung ganyang ginagawa? Eh baka pagising nyo sa isang araw tayo mga katulong na lang ng China, di ba? Winasak nila. Winasak ng mga otoridad ng China, ng South Korea, yung mga illegal na isda ng mga Chinese. Ayan o. Ayan, makita ko sa inyo itong ilan hong mga bahagi. Ayan o, naghahabulan sila. Naghahabulan yan. Pinakita po ito mismo ng ano tawag dito? Ang nagpakita po nito mismo Hiling kasi ng China, kala mo, ano sila mga amo? South Korean Coast Guard. Ayan o. Hinahabol nila. Ayan o. Naghahabulan sila. Talagang hindi nila pinayagan. Hinahabol ng South Korean Coast Guard yung mga barkong mangingisda ng China. At hindi uobra yan. Kita nyo, pinaghahandaan yan. Ang ginagawa ng South Korea, may barko sila, may chopper pa silang ginagamit. At hinahabol niya talaga. Ayan o. Ganyan silang kaagresibo at paninindigan sa kanilang bansa. Hindi nila payagan. Wala silang pakalam kung anong laki ng China. Hindi nila pinalulusot. At dito meron nga akong nakita pa ko isang video dyan na talagang sinira yung sasakyan ng mga mangingisda ng Chinese. Kasi nga yan, operation, may chopper, may barko, may coast guard talaga silang ginagamit. Hinahabol nila at pinalalayas nila. At kung hindi, masisira pa nga po yung barkong sinasakyan ng illegal na mga mangingisda yan. Yun naman ang dapat Dahil syempre, lugar nila yan. Pinapasok ng China, illegal sila dyan. Diba? Hindi sila sana ba nagpapaalam sila Kaso nga talagang kahit hindi nila lugar, papasukin nila Alang nga namang i-entertain sila ng ganyan. Talaga syempre magagalit, kailangan talagang ganyan na i-depensa mo yung sarili mo na teritoryo. Diba? Kaya talagang makakatikim sila ng galit ng mga pinapasok-pasok nila dyan. Ewan ko ba sa atin lang mabait na ganyan na kinokontra pa ng mga iba Kaya ngayon tama na yung nangyayari sa West Philippine Sea. Diba? Na pinupukpok din tayo ng Amerika na ipagtanggol nyo yung teritoryo nyo. Hindi pwedeng ganyan-ganyan lang ang gagawin sa inyo. Diba? Diba? Kaya iba sa kanila. Talagang hindi po pwede. Talagang hinahabol at nagkakaroon po ng talagang tao-taong harapan between South Korean Coast Guard at yung mga facing vessel nga po, Chinese vessel po na nangingisda. Yan, pinapaalis nila. Yan. Hindi uubra talaga sa kanila yan. Hindi lang sinusundan. Talagang pinapaalis sila at kung hindi, masisira talaga yung kanilang mga barko. Ayan hinahabol na. Ayan dalawa yung Coast Guard ng ito yung mga sasakyan ng Korea. Ayan nilapitan na yung nilapitan na po yung mga Chinese. Talagang pinapaalis Hindi sila umuubra dyan, no? Ganyan sila. Ayan kita nyo? Ayan yung malaki, yung yung sasakyan ng mga mangingisdang Chinese. Pinaikutan ng dalawang sasakyan ng South Korea. Pinapaalis sila at talagang hindi pwede sa kanila yan. Inikutan talagang yung dalawang maliit na mahabol, inikutan na. Kanina nasa likod dyan, ngayon nasa unahan na sila. Ayan iniikutan inikutan na. Pinalibutan na po nung mga barko ng South Korea. Pasok kayo dyan, Yung vessel. Ayan yung sasakyan po ng Chinese na mga mangingisda. Hindi talaga pwede sa kanila. Ayun po, pinakita ko lang yan sa inyo para meron kayong idea na sa ibang mga bansa, marami na video lumabas sa Taiwan, sa Japan niya. Kumbaga, get out of here! Hindi kayo taga rito. Vietnam at saka po sa Indonesia. Hindi magawa ng China. Nagtatry sila pero hindi sila nagtatagumpay. Kasi pinapuputukan sila, hinuhuli sila, binabangga yung kanilang mga mangingisdang mga barko nila at hinahabol talaga ng mga Coast Guard. Hindi dapat ganyan. Trabaho ng Coast Guard
ng iba't ibang mga bansa yung maritime security sa kanilang mga lugar. Kaya pag nag-illegal fishing, pumasok ng illegal, ang China hindi uobra. Ang nakakalungkot, tulad ng sinabi ko dito sa Sa atin natin, iba eh. yung illegal fishing vessel ng China, dito lang sa atin at nagsisiga-siga pa sila. Sila pa yung matatapang. Masyado tayong kinakaya, masyado tayong minamali. Oo nga, no? Sila pa yung kahit naharangin natin sila, sila pa yung bumabangga sa atin. Diba? Masyado nila tayong ina-underestimate. Diba? Tapos nakikipagkaibigan pa tayo. Nako! Sko yung mga pro-China dyan, hoy, magising naman kayo. Diba? Hindi ko naman sinasabing gawin nyo ng ating bansa. Ang gobyerno po ang merong kapangyarihan dyan kung ano kayo nang gagawin. Pero lahat ay kabaliktaran. Minamaliit tayo, pinapalabas na tayo ang illegal sa West Philippine Sea, pinapalabas ng China na sila ang tama. Yun mo yung mas malungkot. Alam nyo kung bakit nagawa ng China yan. Kasi nga, meron silang kakampi at meron Pilipinong kumakampi sa kanila. Na nagiging tagapagsalita nila rito sa Pilipinas na tama yung ginagawa ng China. Yung sinasabi nilang kanila ang West Philippine Sea, yun ho yung ginagawa ng kanilang mga kakampi rito, mga Pilipinong kanilang ginagamit para sa disinformation campaign. Ayun, di ba? Yun ang mahirap doon. Siyempre, sarili mong bansa, sarili mong teritoryos, dapat pinaglalaban mo ang iyong karapatan. Pero ikaw na mismong Pilipino, no? Ang gusto mong ipasakop ang teritoryo na nasasakupan ng Pilipinas sa China. 'Di ba? Yung mga bayani natin hindi ganyan. Hanggat yung mga pag-aari natin is pinoprotektahan nila. Kaya nga sila nagbuwis ng buhay, 'di ba? Para sa atin, sa kalayaan natin, makagalaw tayo ng malaya dito sa bansa natin. At kung ano ang atin, yun ang atin, na hindi pwedeng angkinin ng iba. Pero nagtataka ka dito sa mga tao na pumapabor sa gusto ng China. Bakit kayo ganun? Kitang-kita naman dito sa nangyayari ang ginagawa ng China. Bakit kayo nagsisilbing nakapikit? Magkano ba lagay sa inyo ng China? Hindi, di ba? Ano bang magandang pabor ang ibibigay ng China sa atin kung sakaling pagbigyan sila ng ganyan? Kung sakaling ganto-gantuhin lang nila tayo. Diba? Ano ba yung ipinangako sa inyong magandang pabor na gagawin ng China kung sakasakali? Diba? Na tayo magpa-under sa China. Ganun. Ano yung magandang pabor na mangyayari? Ano yung gagawin nila? Eto pa nga ganyan ginagawa sa atin. Lalo na kung makisama tayo sa kanila o magpa-under tayo sa kanila. Baka nga sinasabi ko, pag-gising natin, lahat tayo mga nakatali na. Diba? Baka tinutusok-tusok tayo ng bayoneta. Diba? Yung katulad ng mga panahon ng World War II. Diba? Gawin tayong mga alipin niya, mga hinupak na. Diba? Kilala ang mga Pilipino sa pagiging matapang at hindi basta-basta nagpapaapi o nagpapasakop kahit kaninong dayuhan. Lalong-lalo niya dyan sa China. Diba? Pero yung mga dayuhan, yung mga ibang bansa, tumutulong sa atin kasi kumpiyansa sila sa atin. No? Talagang kakampi natin sila at alam nilang tayo ang tama. Hindi kasi kakampihan kung tayo ang mali. At isa pa, mga kasama natin talaga yan. Kaya nakikiisa sila sa layunin natin. So yung mga iba na nagpo-pro-China, hindi nakikiisa, yun ang nakakapagtaka sa kanila. Kaya minsan natatanong sa kanila, magkano kaya? Diba sa akin naman tanong ko, ano bang pabor yung pinangako sa iyo ng China? Kung sakasakaling ganyan ang gawin nila sa atin, di ba? Magpaano tayo sa China? Anong magandang pabor? Anong mangyayari sa Pilipinas? May maganda bang mangyayari? Di ba? Papakainin tayo ng mga hilaw, gano'n? Ang Taiwanese, yung mga Taiwanese, Japanese, Vietnamese, Indonesian, at iba pang mga bansang kapitbahay ng China. Wala silang mga mamamayan na nagagamit ng China. Only in the Philippines. At meron tayong mga dapat Pilipino ang Pinoy sama-sama yan ginagamit ng China para ho sa kanilang disinformation. Just imagine, kakaiba tayo, nakakahiya. Nakakagalit, nakakahiya.
nakaka-insulto masyado. Yes. Yung ibang mga bansa, hindi na katulad ng ng Vietnam. Hindi, yung mga Pinoy na yun, siguro lahi nila si ayoko banggitin yung bayani na yun. Pero, syempre, kung ikaw ay lahi mo ay Andres Bonifacio, palaban kung ano ang ating karapatan, di ba? Talagang, alam mo yung ginagawa ng China is masama. Hindi mabuti. Hindi sa ikabubuti ng bansa natin. Talaga ipinaglalaban natin kung tayo ay lahi ni Andres Bonifacio. Lahi tayo ni Andres Bonifacio. Ewan ko na lang yung mga nagpo-pro, 'di ba, kung anong lahi ng bayani 'yun. Pero ako meron akong doon, kung sino, 'di ba? Ganun kayaman yan. 'Di ba, ang Japan at saka yung mga ibang lahi na nabanggit ng mga bansa. Wala silang makuha doon na mga mamamayan para magamit ng China sa kailang disinformation. Kahit paanong offer siguro, kahit gaanong kalaking pera pa ang i-offer, hindi magpadala. Kasi yung mga mamamayan ng Taiwan, ng Japan, ng Vietnam, ng Indonesia, ng Brunei at iba pa mga bansa, kapitbahay natin at ng China, hindi natutukso sa pera ng China. Hindi nagpapagamit sa China. Sila'y mayroong pagmamahal sa kanilang bansa at may malasakit sa kanilang teritoryo at kanilang bansa, na ang illegal fishing hindi nila papayagan. Nagkakasundo yung kailang mamamayan at ang kailang gobyerno. Kaya hindi magtagumpay ang illegal fishing ng Chinese community, Chinese national. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Siler News TV at syempre nato ngayon din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi kay Idol Mike Abe. Ayan mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Ayan ha. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.